Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ay galing kay Irish. Dear Ate Karen, isang magandang hapon sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng programa mong Yes Diaries Book 2. Isa ako sa mga avid listeners ng segment na ito simula pa noong si Mr. Valentino ang host ng show. Ngayon, naengganyo akong sumulat sa inyong programa upang makahingi ng payo tungkol sa aking problema. Just call me Irish. I am a fourth-year college student at meron akong dating boyfriend na itatago na lang natin sa pangalang Mr. R. Tumagal rin ng 9 na buwan ang aming relasyon. Nurse by profession ang aking boyfriend and I met him through email. Kahit na nandito ako sa Maynila, nag-effort siyang pumunta rito para i-meet ako. Nung una ko siyang nakita, I said to myself na I'm absolutely sure na siya na ang man of my dreams. Guwapo si Mr. R, matangkad, mukhang matalino, at may sense of humor na talagang nagustuhan ko. As time goes by, naging limitado na ang aming pagkikita. Kasi busy daw siya sa work niya at masyado siyang malayo sa akin. Ang tanging komunikasyon lang namin ay through email at through text. Even though hindi ko ma-explain ang feelings ko for him noong time na yon, kapag nagre-respond siya sa mga text ko, tuwang-tuwa ako. But one time, naisipan kong i-text siya kung may girlfriend na siya presently. And he simply said na yes, meron na. At bago pa lang. After that, feeling ko, gumuho ang mundo ko at na-depress ako talaga ng ilang linggo. After 1 month, nakilala ko yung present boyfriend ko. Pero kahit na may bago na akong boyfriend, hindi ko pa rin ma-deny sa aking sarili na mahal ko pa rin si Mr. R. I know, Ate Karen, this is so unfair sa present boyfriend ko, na mahal ko rin. Ayaw kong saktan ng boyfriend ko ngayon, pero ayoko ring masaktan muli. I hope that you will give me some advice, Ate Karen. Aasahan ko ang inyong mga payo. Maraming salamat. Respectfully yours, Irish. Let me hold you.
couldn't really blame you if you turned and walked away. But with everything